Magandang araw ho sa inyo lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon eto pong, si Inday Sara, si VP napakamot ulo na lang, sa bangis ni Congresswoman Jinky Beatrix Luistro diyan ho sa budget briefing nila kanina. Eto, The budget briefing is hereby resumed. hmm. The Honorable Luistro. Pero teka yan, teka yan, teka lang, meron akong gustong ipakita sa inyo pala bago ko lang, makalimutan, okey? Ah, eto. Kasi si VP Sara nga ho pala, teka yan. Meron itong ginawa nga pala na siyang natuklasan ni Beatrix. Sabi niya rito eto, VP Sara nagtangkang harangin ang COA findings sa 125 million confidential fund. Sabi ni Luistro. Yan, sabi nung taga-COA, may sulat po ang Office of the Vice President sa aming chairman. Alam ko dati na ho itong lumabas, naalala ko, Etong, issue na 'to na sinulatan ang COA, yan. Sabi may mga legal issues na mayroon na pong binabanggit. At ito po ay na-consider na ng chairperson na mag-comply sa subpoena, yan. Okey? Oh, ngayon balikan na natin itong, video ni Inday. Pero grabe ano, bakit niya tinangkang harangin 'yun? May Madam Chair, tinatago kasi. Hmm. without going to the letters of the Could you- communication, Could you please first manifest what you have in your possession? with me is a copy of the letter of the Office of the Vice President, signed by Attorney Zuleka T. Lopez, Undersecretary and Chief of Staff, addressed to Honorable Gamaliel A. Cordoba. Cordoba, Chairperson, Commission on Audit, Quezon City. This is dated August 21, 2024. Madam Chair, this is composed of 4 pages, and I lament that I do not have material time to go over this letter by the letters. Nonetheless, I wish to manifest that the substance of this letter is an opposition to the subpoena that was issued by Congress. If I may read, we are of the position that the subject subpoena should not be complied for the following reasons. If I may continue, Madam Chair, Yes, please proceed. among the issues that were raised, one is the violation of the principle of separation of power. Second is violation to due process. And third is the confidential nature of the fund. Madam Chair, I wish to manifest my comment to the issues that were raised in this letter. First, the principle of separation of power is not absolute. Correct. This is subject to exception. As a matter of fact, we call it the system of check and Mga kapatid, nung nakausap na nung kakwentuhan namin 'to sa bahay nila sa Batangas, ano pala siya dating, full-time law professor, okey? Diyan ho sa Batangas City, 'yan. balances. And that is the very reason why the Congress has the oversight power. And that is to make sure that the laws enacted, including the appropriation laws, and to be specific, the GAA 2022, the source of the confidential fund, is properly implemented. If I may share, one of the landmark cases about oversight power is the Abacada Guro party list. Mhm. There are 3 consequences of oversight power. One is congressional scrutiny. 2 is congressional investigation. And 3 is legislative supervision. With all due respect, by congressional scrutiny, without necessarily conducting an inquiry in aid of legislation, the Congress may request information and report from other branches of the government. Similarly, it can recommend and pass resolution for consideration of the agency involved. Madam Chair, with respect to the violation of due process, I humbly believe that we are all witnesses in today's hearing. We are in fact catering the right to due process.
A number of the esteemed members of the House propounded questions already, but our Vice President maintained his position not to address the question concerning confidential fund. But speaking about due process, I humbly submit that notice was given. This is a budget briefing, and ample opportunity to explain was even accorded. It is my humble submission, Madam Chair, that contrary to the letter, we did not violate due process. As a matter of fact, we catered due process. Finally, Madam Chair, they raised the confidential nature of the fund. Ito po'y tanong na nais kong iwanan. Okay, bago yung tanong. Ganda ng tanong niya dyan eh. Kinukulo rin kasi nga si Sarah. Hindi niya akalain, nakalkal tuloy yung sinubmit nila sa COA. At yun ang kanyang tinatalakay. No? Una-una, paano nga magkakaroon ng violation dyan ng separation of powers? Eh, unang-una, nagpapakita po lamang ito si Sarah na hindi ng ignorance of the law. Okay? Yung ignorantly his, pero sabi nga eh, ignorantly his non excusat. 'Di ba? Ignorance of the law excuses no one. Eh dapat nga po isa kang abogada, isa kang vice president, 'di ba? Dapat alam mo palagi ang titik ng batas. 'Di ba? Pero yung sabihin na violation yang ginagawa ng Congress na i-scrutinize yung pondo nila, mali. Nasa saligang batas kasi yan na ang Kongreso ang may kapangyarihan para mag-usisa ng budget. Yung pagka mag-request ng budget, usisain nila yan. Pero kapag nagamit na yung budget, papasok naman po rito yung oversight function. Yung nga yung sinasabi ko sa inyo eh, na ito yung nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mambabatas natin na manghimasok. Yun ang right term doon. Na manghimasok, makialam, sumausaw. Yan po ang nagle-legitimize ng kanilang ginagawa. Okay? Pambihira etong si Pusit. Nagpapakita lang pong abogada, tanga sa batas. Or maybe, I was right, yung sinasabi nga ng aking professor na sinungaling ang mga abogado. And again, linawin ko, hindi naman po lahat. Mas maraming matino, kaya lang po, palagi ho talagang naha-highlight ang mga maiingay na sinungaling na abogado. And one of them is si Pusit. Sa mga kapwa natin Pilipino, Ito na yung tanong na maganda eh. granting that the nature of the fund is confidential Okay? and recognizing Memorandum Circular Number 15, 2023, relating to the privileged communication. Mhm. Ang tanong po, Madam Chair, when there is notice of disallowance na nagsasabing ang 72 million out of 125 million na confidential fund ay hindi Ang nagamit laki, no? ng naaayon sa Joint Circular Number 15-01. And as a matter of fact, ipinababalik ng COA sa pamahalaan. Boom! Ang tanong, confidential fund pa po ba ang tawag dito? Diba? Alam niyo kung bakit ito paliwanag ko lang yung tanong niyang yan ah. Kasi 'di ba ang pinag-uusapan, confidential fund dapat hindi nabubusisi. Actually sinagot ni Sarah yan, sabi niya, hindi niyo na dapat nakikita yan eh. Because the nature of this, 'di ba Rex TV pre? Sabi niya confidential. So ang nasa utak po nito ni Attorney Sara Duterte Carpio, kapag confidential, walang hiya, parang relasyon niyo lang. Confidential. Walang pwedeng makaalam. Tapos Mariosep, diyan ho na abuso ang confidential funds ng araw. Kaya nga nagkaroon ng bagong patakaran na subject na po ito ng full audit. Okay? Hindi nga lang ito po pwedeng basta-basta na ibulgar sa taong bayan. Ito ginagamit nila sa ganito, ito gagamitin sa ganito, ongoing yung ganito. Yun po yung bawal. Okay? So kapag ganyan, ang magi-investigate internal lamang ng COA. Okay? Pero hindi ho exemption yan pag supina, hiningi ng Kongreso dahil po sa kapangyarihan nila yung oversight function nila. Oh. So ngayon,
yung ginamitan ng pera ng confidential fund ay hindi po confidential in nature. So ang tanong po ni Beatrix dito, yung mga pinag-usapan tungkol doon sa ginamitan ng pera na ni-reject, disallowance, sabihin natin ni-reject ng COA bilang confidential purpose. Eh ano ba ang tawag doon? Confidential pa rin ba yung mga conversation, yung mga meeting na pinag-usapan doon, 'di ba? Yun bang pinaggastusan nito, confidential pa rin ba ang mga ito? Hindi ba pwedeng matanong? Ang punto rito ni Beatrix ay ito po, mga kapatid, share ko lang sa inyo. Pwede po nating imbestigahan ng malinaw yang 72 million pesos out of 125. At yan po ang ayaw ni Sara kanina. Yan ang ayaw ni Sara kanina na ano na mapag-usapan, matanong siya. Kasi nga po, alam niya ho na siyempre may mga demonyo diyan sa COA, may nagchu-chew na, "Uy, may kumuha ng kopya ng sulat niyo." Opisina ni Luistro, 'di ba? Eh nung hinihingi sa kanila yung record, ayaw nga nilang ilabas eh. Dahilan nila confidential in nature. Eh putragis sila, kongreso na humihingi eh. May oversight function. Pwede ngang i-executive session nila 'yan. 'Di ba hindi sila mapipigilan. Oh, ang ganda ng tanong na iniiwan dito ni Beatrix. Okay, so balik tayo. Privileged communication pa din po ba ang saklaw nito? Uupo at tatahimik na lang po ba ang Kongreso? I wish to share the case of Chavez versus Public Estates Authority. Kindly wrap up. This is the 30 seconds. right of the people to information on matters of public concern. There is no argument ang pera ng gobyerno ay pera ng taong bayan. Correct. Unless the citizens have proper information, we cannot fulfill the constitutional mandate that public office is a public trust. I submit, Madam Chair. Madam Vice President, do you care to comment? Yes, Madam Chair, Ito na yung sagot niya. nasabi kanina, ang gist lang na nakuha ko na nasabi kanina. Bobo ang puta. Alam niyo kung bakit kapiranggot lang yung nakuha niya ron? O sige, kayo muna sumagot. Bakit kapiranggot lang ang nakuha niya sa mahabang sinabi ni Luistro? Ni Representative Luistro. Luistro, yes, is that wala siyang time na isa-isahin per letter yung letter namin sa Commission on Audit on why the requested documents should not be released to Congress. Pero nakahanda na yung mga sagot niya sa lahat ng arguments namin sa national security, sa due process, and sa separation of powers. Is this part ba of what you said earlier, Representative Gimbo, let's stick to the plan? Yun yung narinig ko sa iyo kanina na hindi mo in-accommodate yung point of order na question. And to answer, the Office of the Vice President. Ayan, yan ho yung sagot sa tanong ko. Kung bakit gist lang yung nakuha niya. Okay? At alam niyo ho, sinadya niya po yun. Nasabihin yun lang yung kanyang nakuha. Na gets dun sa sinabi. Kasi po, nagme-memorya siya ng script niya. Na lagi na lamang yan dinideliver. Diyos ko, ilang oras yan, hindi man lamang yan na memorya. Basa. Uy! Papa-assist pa eh. On the issue of confidential funds, we have received audit actions regarding confidential funds of the OVP. We have submitted our responses and we assure our full cooperation with the ongoing and unfinished audit. We are cooperating and answering all the questions in the proper venue that is inside the Commission on Audit, not in the budget hearing for the 2025 proposal of the OVP budget. Thank you. Yun lang yung gusto niyang sabihin, paulit-ulit yan palagi. 'Di ba? Baka ho si Attorney Powa yung nag-text sa kanya kasi nga parang gusto niya pang tanungin, 'di ba? Kundi sinigawan lang natin eh, kaya binasa na eh. Biro lang. 'Di ba? Grabe no, nakakahiya ang putya. Ano, baka naka-USB? Ay nako, bobo si Pusit. Grabe. So rito na naman, dali na naman sila.
Parang kung ano ho yung inabot ni Akla, 'di ba, ni Bibi Digandang Hari, yun din ang inabot nito ni Sara, 'di ba? Eh, siguro kung magdebate silang dalawa ni Congresswoman Luistro, wala na, manghaharas na yung mga DBS. Bakit? Eh, mabubulgar lalo kaingutan ng future president nila. Hmm. Wala, mahina talaga si Pusit, eh, 'di ba? Kaya tingnan niyo naman ang haba ng hearing, tapos yung sulat na binasa ni Luistro kanina, sulat pa nila yun. Bakit hindi niya alam yung laman? 'Di ba? Kunwari lang yan na yung gist lang, hindi ho. Ako naniniwala dun na yun lang yung nakuha niya ron, hindi niya ho talaga alam yung laman. Kasi hindi siya yung gumawa, 'di ba? Eh, papaano kung pinasakay lang siya ni Luistro na, "Wala akong time kasi na kalkalin yung buong, ano ninyo, hindi na ako makapunta ng letter by letter ng justification ninyo, eh." Gano'n. Eh, kung pinasakay lang siya nun, mamaya biglang ni-recite sa harapan niya o pina-recite sa kanya kung ano o pinabasa yung laman nun at pina-explain, 'di ba? Grabe. Yan lang talaga ang gustong iwasan diyan ni Sarah na ano, na huwag siyang matatanong. Ayan, oh, ito yung, pinag-uusapan kanina na binabanggit ni Luistro. Notice of disallowance, August 8, 2024, yan. So this is the amount. Actually, the amount of 73,287,000 pesos was disallowed in audit due to the following: non-submission of documents evidencing the success information gathering and the surveillance activities to support the acknowledgement receipt for payments or rewards in cash, various goods, and medicines in total amount of 69,587, diba? And then broken down as follows. Ito, reward payment, yung payment reward, various goods, payment reward, mga medicine, total yan. So, wala pong mga dokumento, kulang-kulang ang mga dokumento. Ayan. Kaya hindi po, 'di ba? Dito pa lang dapat yung tinanong ni Beatrix yan. So, ano po ang tawag dito sa mga dinisallowed ng COA, 'di ba? Dapat yan masasagot na ni Sarah yan, eh. Your Honor, still confidential in nature pa rin pong lahat ng yan. Kasi ginawa namin yung trabaho namin ayon sa guidelines. Kaya yung reporting namin, gano'n. Ang sinasabi diyan ng COA, eh, non-submission of documents. So, we will fix this, 'di ba? As soon as possible, sasubmit namin yung mga dokumento, yung mga acknowledgement receipts signed by the person who received the rewards, 'di ba? Ng cash, various goods, mga gamot. Oh. Yun ho yung tamang sagot dito sa tanong ni Luistro kanina, 'di ba? Nandiyan ang sagot, eh. Oh, nandiyan, ito nga yung pinaka-key diyan, no, pinaka-ano, non-submission of documents. Eh, di ang sagot dun, confidential pa rin yang mga yan. Yung mga pinagamitan namin, yun ang katotohanan at hindi mababago yan ng failure lang namin na hindi mai-submit, mai-attach agad-agad yung mga kailangang resibo. Pero may pruweba kami, may acknowledgement receipt kami. Bakit? Eto na naman ang tanong, 'di ba? Bakit hindi niya nagawang sabihin yon? Ang sagot ay ano, bobo si Pusit. That's correct, Brad. Oh, shoutout nga pala kay Rex TV, isang kasama nating vlogger 'yan. Ah, sabi niya, "Tayo pala nabudol ni Sarah, mga loyalist." Correct, tayo ang nabudol. Akala natin 'di ba nung nakaraan, nag-uusapan pa natin no'n 'no, sa may Comelec, Manila Bay, matalino 'yan, abogada 'yan, gaya ni Tatay Digong. Anong putya, tapos sabi ng mga taga Davao, "Peke 'yan, hindi 'yan matalino, tanga 'yan." Hindi ko iniintindi yung mga gano'n dati, eh. Kaya lang, paglipas ng panahon, nakita ito nga, nagpakita lalo ng katibayang Pan-GA talaga siya. Hmm. Oops. Oh, eto yung mga ginastusan niya, oh. Nawala na yung tree planting, nawala na yung libreng sakay, nawala na yung, sinasabi niya nung nakaraan na ano daw na pangalan niyan, yung parang pantulong pangkabuhayan, yung mga gano'n-gano'n niya. Hmm. Loko talaga 'to si ano, eh, si Sarah.
Oh, tingnan niyo ha, saglit. May ipapakita pa ako sa inyo diyan. Ito yung pinagmamalaki niya dati. Sabi diyan, Duterte, work easier if OVP has confidential funds. 'Di ba? Kasi nga humihirit siya ng panibago. So, Duterte said that she requested the office of the president 125 million, which was granted through the Department of Budget Management. Yan. During the budget hearing, si Rizal Ontiveros, no, tinanong si VP tungkol sa mandate at saka yung need, yung kumbaga justification, bakit kailangan ninyo, bakit dapat kayong bigyan ng confidential fund. Ba? And then, ang sagot ni Sara rito, said that while the Vice President, naalala ko pa yung tono niya rito, while the Vice President is a a bench warmer, position, her office has 3 permanent projects, 'di ba? The charter, yun ang hindi ko talaga mag-gets hanggang sa ngayon. Ano yung sinasabi niyang permanent projects? The charter. Anong the charter? The museum and the permanent office and residence of the OVP. 'Di ba? Kasi ito talaga naman, problema rin kasi bakit wala nga namang permanenteng opisina ang Office of the Vice President, nagrerenta pa talaga ng mahal, 'di ba? Nag-uukupa ng mga pribadong properties. Okey ako rito na ito dapat nga po, hindi ginagamitan 'to ng confidential funds, 'di ba? Dapat ito talaga mag-provide ng Kongreso ng pampagawa ng opisina na permanente ng OVP. 'Di ba? So ito yung sinasabi niya do'n, charter, museum, and permanent office and residence. Hindi ba't meron din siyang, 100 ba na satellite offices ng OVP? Hmm. Yan, these are the entrepreneurship program, okey, ginastusan niya 'to ng confidential funds, eh. The peace building in communities, the pagbabago advocacy program, okey. Eto wala naman 'tong kinalaman sa ano, eh, sa maintenance ng ano, eh, ng, I mean not really maintenance but yung para mapigilan, 'di ba, yung banta sa ano, sa kaayusan. Ito pa, unconvinced, Ontiveros pressed further, naku lalo pa niyang piniga si Sara rito, eh. Bawat isa sa mga ito, gagastusan ng confidential funds ng opisina niyo? Yun pa yung tanong ni Risa diyan, eh. Confident naman si Sara sumagot, "Yes, mainly the confidential funds, as I said, is for the safe, secure, and successful implementations of the programs, projects, and activities, and engagement of the Office of the Vice President." Naku, dito siya lalong nabutasan. Tapos eto, masyadong mga general ito, 'di ba? General successful implementations of projects, programs, and activities daw. Okay, sabi rito, confidential funds are supposed to be used for surveillance activities in civilian government agencies and are intended to support the mandate or operations of the said agency. Ay, okay. Yan. 'Di ba? So, talagang ano, eh, talagang, aning lang talaga itong si Sarah. Magsasagot dun sa mga tanong sa kanya kanina. Dahil nga ano, eh, yan lang talagang iniiwasan niya rito, yung further na letse-letse siya lalo diyan sa confidential fund, sa mga pagsagot. Dahil po alam na alam niya talagang iyan ang gagamitin sa pagpa-file ng impeachment case laban sa kanya, okey? Oh, kaya po ngayon eto dahil po sa pambabastos niya, talaga hong alam niyo nakarating po sa akin, eh, nasa 200 po na mga kongresista ang, talagang willing na talagang i-impeach siya. So, kapag may nag-file po ng impeachment sa kanya na ang background, eh, ano, background ang, tawag dito, yung, basis, eh, eto nga pong 125 million kasi nga betrayal of public trust, pinagkatiwalaan ka ng taong bayan, lalo na't malaking pera na hiningi mo sa tanggapan ng pangulo, 'di ba? Nasa 400, K ang hiningi niya kaya lang, yan lang ang nai-grant sa kanya, tinunaw niya kaagad. Hmm, tapos humihirit pa ng panibago, 'di ba?
Ay naku, diyan siya delikado talaga. So kung meron 200 po, palagay ko po papalo na po ngayon ng, baka umabot po ito ng 250 dito sa ganitong behavior na pinakita niya. Eh, yung masaklap po kapagka merong, di ko maalala kung anong, exact, ratio ng mga kongresista na kapagka pinirmahan po nila yung impeachment case, hindi na po ito dadaan pa sa mahabang proseso ng, investigasyon diyan sa pag-impeach sa kanya. Kundi ang mangyayari ho diyan ay 'yan yung tinatawag pong railroaded. Nasa constitution 'yun. Meron na rin tayo diyang, precedents na nangyari the time of ERAP. Kabilang si Duterte, si Digong, yung tatay niya, sa nag-impeach kay ERAP, at proud na proud siya doon. No, so ngayon ito, pagka nadali niya ng impeachment diyan sa Kongreso, naku, eh, pagdating ng Senado yari kayo kay Jinggoy, 'di ba? At saka sa Senate po, nasa kung di ako nagkakamali, 'di ba, nasa 16, up to 16 na mga senador na sigurado ho, dahil may mga political interest na maisulong sa posisyon na sa ano, sa not really position but, sa puwesto ng, tinatawag na, um, Uniteam, 'di ba, Senatorial Uniteam 2.0. Oh, nai-endorse si PBBM sa 2025. Siyempre, alangan namang, nagre-request sila sa pangulo na i-endorse mo kami, tapos kakampihan ng mga Soto, kakampihan ng mga Villar ang mga Duterte. Eh, si Camille gusto nilang maisalang. Oh, 'di ba? Para dalawa na naman ang Villar sa Senado, kada 3 taon may nagpapalit, 'yan. Tsaka again, tama ho kayo, Jemmy, may attitude. Hindi ho natin dapat talaga puwedeng anuhin 'yan. 'Di ba, dapat 'yan talaga, matanggal 'yan sa gobyerno na ganyang klaseng pag-uugali. Dapat nga merong, neuro test, 'di ba? Para makita kung yung bang kandidato may sapakang utak, 'di ba? Kasi diyan tayo ho mapapagiyera. Binibintangan nila si PBBM bangag, at dahil daw po bangag yung, desisyon daw, delikado kasi baka raw tayo mapasubo sa giyera dahil sa gano'ng klaseng pagdedesisyon. Eh, matindi pa sa bangag 'to, eh. Biruin mo throughout the day, 'yan lang ang sinagot ng kalahating araw naman, 'yun lang yung sinagot ng sinagot, 'di pa na memorya.